sa bawat umaga na kung saan napakaganda na ating nasisilayan ang bukang liwayway ng isang araw muli. Ito po ay tunay na pagpapala na sa ating Panginoon. Pagpapala mula sa Panginoon sa ating mga buhay na muli binigyan tayo ng araw, isang araw, Miyerkules na araw, upang siya po ay pasalamatan, una sa lahat, ilapag ang ating mga kabigatan at ialay, dalhin sa Kanya, at hingi tayo uli ng Kanyang patnubay at pangunguna sa ating mga buhay. Aas tayo ng favor, aas tayo ng protection, hingi tayo ng Kanyang pagpapala sa araw na ito. Isa pong malaking pribilehiyo. Ito po ang inyong abang lingkod, Pastor Cyril Dilancial ng Conception Bible Baptist Church. Muli, hinihingi kong samahan niyo ako sa puso at saka sa isip at atin pong dalhin ang ating mga tahanan sa Panginoon. Atin pong hingin ang Kanyang patnubay at safety sa mga buhay natin sa araw na ito. Tunay po na matapat ang Diyos. Ang taong may Panginoon sa kanilang mga puso ay laging i-appreciate ang katapatan ng Diyos, ang lahat ng kaloob ng Diyos sa ating mga buhay. Napakagandang tingnan na maumpisa natin ang araw natin sa Panginoon. Ang tawag po namin dito ay daily in the Lord. And of course, kung may salita ng Panginoon, daily in the Word. Yan po ay amin ng ugali, yan po ay amin ng practice, yan po ay amin ng habit na una ang Panginoon sa aming buhay at kailangan sa paggising mo sa umaga, ang unang gagawin bago magtrabaho at anumang gagawin sa tahanan ay kausapin muna ang Panginoon daily in the Lord and daily in His Word. At yun po ay isang pag-uugali na kung saan itinatagubilin natin sa Panginoon ang lahat ng ating trabaho, ang ating protection sa buong araw. At ang iba, tawag nila nito ay daily devotion. Meaning ay making your relationship with God be so close, so intent, and being sweet. Yun po. Parang katulad din sa ating mga mahal sa buhay na we have constant communication, constant care sa bawat isa. Ang puso mo, ang relasyon mo ay lalong sumisindi, lalong sumasarap, at lalo kong nagiging maganda. Tunay po na ito ay napaka-importanting magawa ng tao. Na ang ating buhay everyday nakatuno sa
focus sa Diyos na siyang may akda at siyang may lalang. Dahil ito po ay nagpapalakas ng kalooban, nagpapatibay ng ating pananaw sa buhay. Salamat sa Panginoon na mayroon tayong connection, mayroon tayong access. Sabi nga sa John 15 verse number 7, if ye abide in me, if ye abide in me, and my words abide in you. Yan. Ask what you will, and it shall be done unto you. So, connecting with God, abiding with God, staying with God, and staying in His Word will really produce a positive outlook in life and a positive expectation in life. Now, whatever you will ask from God, it will be granted. At yun po ay isa sa maraming taong nakakaligtaan nila na sa buhay na ito, una ang Diyos. Una ang Diyos na alayan at pasalamatan. At yan po ay talagang nakikita at naituturo sa salita ng Diyos. So, our connection, our attachment, and our communication to God every day is so important. Muli dadako tayo sa prinsipyong loving thy neighbor as thyself. Papasok tayo muli doon sa ating relasyon sa kapwa-tao natin. At ang kapwa-tao natin, kasali na dyan, unang-una ang ating pamilya, ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kaibigan. Of course, pag location ang pinag-uusapan, ang mga malapit na mga kabahayan sa ating paligid. But loving thy neighbor is really talking about our relationship to any person, to any people that we have acquainted in life. Relationship of a human being to a fellow human being. Nandito na po tayo sa pinakahuli at nakikita po natin yan pag-aralan sa 10 utos. The first 4 is the relationship of man to God. But the second commandment, that's loving thy neighbor as thyself, which is the 5th and the 10th commandment, is the relationship of the human being sa kapwa niya, human being. At doon sa panghuli, ang sinabi niya, love, thou shalt not covet whatever you have, whatever your neighbors have. Huwag mong pagnasaan. Naturo ko na po kahapon na ang pang-counter ng covetousness is related to selfishness. Ang selfishness is mine, I'm going to keep it. Kaya sabi nila, yan ay katakawan, yan ay makasarili, selfishness ang tawag. Was worse ang covetousness. Kasi ang covetousness hindi sa'yo pag nanasaan mo. Yours is mine, I'm going to get it. And so, yan po ay mahigpit na pinag-uutos na huwag gawin. Diyan pumapasok yung corruption, diyan pumapasok yung discontentment, pumapasok ang enviousness, pagiging mainggitin, pumapasok yung
yung materialism na napag-aralan natin. Ang pang-counter nito ay generosity. Ang pusong mapagbahagi, mapagbigay. At yan po ay hindi madali. Wala po sa natural sa tao. Wala po sa kanyang nature. There is nothing in the nature of man that he is a giver. Sa nature ng tao, they are always getting, receiving. Pag pumasok lang si Kristo sa puso at si Kristo nasa puso ng tao, doon mo makikita na ang tao ay magbago at magiging generous. Generosity is sharing or giving. What is mine, I'm going to share it. That is generosity. Now, nais kong basahin ulit ang pasabi ng Panginoon dito sa aklat ng Lucas. Luke chapter 12. Ito po ay isang pangyayari, aktual na pangyayari sa buhay ng ating Panginoon, na siya po ay laging tinatanong. Ito na naman ay nagtanong sa kanya. One of the company said unto him, Master, speak to my brother that he divide the inheritance with me. At natalakoy ko na po yan na ang magbibigay ng inheritance hindi kapatid, kundi magulang. Okay? Now, inutusan niya ang Panginoon, Master, kausapin mong kapatid ko na kami ay maghati sa mana. 14, and he said unto him, Man, who made me a judge or a divider over you? Wala akong authority diyan. Ang may authority diyan ay ang magulang nyo. Tapos, isa pang sagot ng Panginoon sa maraming tao na. Sinabi ng Panginoon, and he said unto them, Take heed and beware of covetousness, for a man's life consistent not in the abundance of the things which he possesses. Sinasabi ng Panginoon na mag-ingat. Ang Diyos lang, ang Panginoon lang nakakakita ng ating puso. Pero kung sinabi niya sa karamihan, ingat kayo sa covetousness, sa pagiging greedy. Dahil hindi ang buhay ng tao nakasalalay sa mga napakaraming material na bagay na kanyang tinatangkilik. So diyan po makikita natin yung tinatawag na materialistic view or spirit ng isang tao. Then siya po'y nagkwento. Verse 16, He speak a parable unto them, saying, The ground of a certain rich man brought forth plentifully. And he thought within himself, saying, What shall I do? Because I have no more room where to bestow my fruits. And he said, This will I do. I will pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and goods. And I will say to my soul, Soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. But God said unto him, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then whose shall those things be which thou hast provided? So is he that layeth up treasure for himself
and that reach toward God. Ayan na. Ang Panginoon nagkwento after sabi ng Panginoon sa mga tao mag-ingat sa pagiging covetous. Sabi niya may isang taong mayaman at ang kanyang mga lupain, ang kanyang business was so successful because sabi niya it brought forth plentifully. Kung pag-uusapan ang ani, sobrang dami ang kanyang inani. Kung pag-uusapan ang kita, talagang malaki ang kita. Kasi sabi diyan, plentifully. Talagang limpak-limpak na salapi ang naging kita ng kanyang business. Okay? Now, hindi po masamang mag-business na kumikita. Pero kikita ka dapat ng patas. Hindi dapat sobrang mahal katulad ng ibang, sabi nga, nagrereklamo ang mga ibang mga katauhan dito sa Concepcion, ang mga nagtitinda ay pinapatungan ng mataas. Hindi po masamang magpatong sa paninda. Ang masama, pag pumatong ka ng sobrang taas at nagiging mahal. Okay? So, bakit po? Kasi natural lang na ang mga nagtatrabaho sa huran, natural lang na ang mga nagtitinda, at pasalamat tayo, door to door eh. No? I-order mo lang ang iyong kailangan sa panahon na ito ng pandemic, i-deliver sa atin. Okay? So, napakadali. Kaya, hindi po masamang mag-business, pero ang business dapat ay balanse. Hindi sumusubra. Dahil pag sumusubra, ikaw nga makinabang na nagtitinda, pero naperwisyo mo naman ang namimili. So, kailangan dapat pantay talaga. At ito po ay hindi dapat, like ko sinasabi, hindi ito sa tao na, hindi ito dapat i-exempt ng tao. Dapat sa pang-araw-araw nating trabaho, ganun talaga. Hindi dapat tayo manlamang sa kapwa. Yun lagi po ang utos talaga, yung kautusan, ganun eh. Okay? Ang salita ng Diyos, ganun. Okay? So, ang sabi dito, ang kanyang kita ay talagang malaki. Ang kanyang business ay talagang umunlad ng matindi. Magaling tong taong ito in the sight of men. In fact, he is successful in the sight. Bakit? He was very rich eh. Okay? Kaya, dito makikita natin na in the earthly view, he is successful. Okay? In the earthly view, he thought within himself. Okay? Ito ang masaklap dito. Verse 17. Ito, pinagpala na sa ng Diyos. At tandaan niyo po, walang anumang pagpapala na maiproduce sa buhay mo kung wala ang Diyos. Ang mga farmer, for example, pwede silang magtanim. I-prepare ang lupa. I-prepare ang patubig. Kung ang kanilang farming ay, halimbawa natin, palay. I-prepare lahat. Okay? Itanim ang punla. Na-prepare ang lupa. Okay? Pwede nilang diligan, i-water nila. Pwede nating i-fertilize, i-cultivate. Para maganda ang ating pananim at maganda ang tubo, maganda ang pagbubunga. Pero nais kong sabihin sa iyo, ang nagpapatubo talaga ng ating pananim ay hindi tayo na farmer. Hindi tao ang nagpapatubo, Diyos eh. We can plant, we can cultivate, we can water, we can fertilize. But it is God
na nagpapatubo ng ating mga pananim. At sa totoo lang, it is also God that gives fruits. Ang Diyos din ang nagpapabunga. Hindi kaya pabungahin ng farmer ang kanyang mga pananim. Nagtanim ka ng kamatis, nagtanim ka ng gulay, hindi mo kaya pabungahin yan. Diyos pa rin ang magpapabunga. Diyos ang nagpapatubo ng ating mga pananim. Diyos pa rin nagpapabunga. Yan sabi dito, a certain rich man, mayaman na siya, kung sa lupa, kung sa pananim, abay pampihira, ang ganda ng kanyang mga pananim, ang gandang kanyang inani. Sobra talagang ganda. Goods, great crops, great harvest. Kung sa business naman, talagang successful businessman ito. Okay? Pero ito po ang sinabihan ng Panginoon tong taong ito, thou fool. God said unto him, thou fool, mangmang. Oh, bakit kaya? Bakit kaya? Kasi po tingnan nyo yung kanyang sinabi sa verse 17 and 18. And he thought within himself, ito po, kanyang pagnilay-nilay at pag-iisip ito sa kanyang sarili. Saying, okay, saying, itong ang sinabi niya, what shall I do? Ano ang gagawin ko? Because I have no more room where to bestow my fruits. Sa sobrang dami po, hindi na kayang dalhin sa kanyang bangan, sa kanyang tawag nito, storehouse, sa kanyang imbakan. Sobrang dami. So very successful siya in the sight of human being. What shall I do? Because I have no room to bestow my fruits. Verse 18, ito ang kanyang naisip. And he said, this will I do. I will pull down my barns, pambihira, and build greater barns. And there I will bestow all my fruits and goods. Oh, ito po, ang mga pangungusap na ito ay napaka makasariling pangungusap. Mayroon na siyang mga barns, mayroon na siyang bodega. Maraming bodega na siya. Kasi sinabi barns, ang dami niya ng goods, ang dami niyang bodega na kanyang iniimbakan. Pero ang dami pang hindi nakaimbak sa bodega, kaya sabi niya, anong gagawin ko? Ito gagawin ko. Aking babaguhin, wawasakin ko ang mga bodega kung punong-puno na. At magpapagawa ako ng mas malalaki pang bodega. At doon, aking iiimbak ang lahat ng aking kinita, ng aking inani. Okay? Una po dito, hindi niya man lang naisip ang Diyos na nagkaloob sa kanya ng biyaya. Lagi nakapokus sa kanyang sarili. Kaya ang greedy person po, mayroong selfishness talaga sa kanyang puso. Makasarili. Kaya ingatan po natin yan. Tapos, ang sabi dito, I will build greater barns. Una, hindi po siya marunong magpasalamat sa Diyos na siyang nagbibigay ng biyaya. Pangalawa, pansarili lang iniisip niya. Pangatlo, hindi niya malang naisip yung mga neighbors niya. Wala siyang pag-iisip sa ibang tao. Ang pag-iisip niya sa kanya lang. Akin ito lahat. Akin lang ito. At wala siyang pag-iisip na ibabahagi sa iba. Mano ba naman yung ibabahagi mo yung mga kapiranggot lang?
Total, sumusubra-subra naman ang biyaya mo. Ang ibagang nagbabahagi. Ang ibagang nang babahagi, walang-wala. Nagkaroon lang ng konting biyaya, ang isip kaagad, ibahagi na sa iba. Kasi maraming tao sa panahon na ito nagugutom. Pero ito, ang dami-dami niya na. Biyaya ng Diyos kaloob sa kanya, bahagi sa kanya. Pero hindi niya naisip, una, magpasalamat sa Diyos. Pangalawa, hindi niya naisip yung mga kamag-anak o mahal niya sa buhay. Sa kanya lang. At pangatlo, di siya talagang nakapag-isip mamahagi. What a selfish heart. What a selfish attitude. At yan po ang isa sa talagang hindi natutuwa ang Diyos. Okay? So tandaan niyo po ha, itong kwentong ito, dudugtungan natin ito bukas. In the sight of men, in the sight of the world, sa pananaw po natin bilang tao, ang taong ito matagumpay. Ang taong ito marunong. Kasi talagang hindi naman siya magtatagumpay kung hindi siya marunong, mga minamahal ko. Pero hindi po sa karunungan ang pinag-uusapan pagdating sa generosity. Sa puso po, hindi sa isip yan. You may have the brilliance of the mind. You may be successful because of your own wisdom and understanding in you. And you have all the opportunities. But alam nyo, ang suma total, puso pa rin ang ibibasihan at saka i-measure ni God. Madali pong sabihin, pag ikay mahirap, sasabihin, ako ay mapagbigay. Ako ay taong may malambot na puso. Alam nyo, makikita talaga kung sino ang taong talagang mapagbigay. Alam nyo kung saan? Pag siya ay pinagpala na. Pag siya ay yumaman na. Kaya sa akin, sa simbahang ito, sabi ko sa mga membro ko, wag na ninyong hantayin. Yumaman kayo. Pagkatapos, doon kayo magbibigay. Bakit po? Kasi hindi nakasalalay sa mahirap o mayaman o may pera ang pagbibigay. Nasa puso yan. At tandaan nyo ito, pag kayo maramot, nung kayo wala pang salapi, kung kayo maramot nang kayo ay wala pang pera, nang kayo ay mahirap pa, pag ikaw yumaman na, maging maramot ka pa rin. Bakit po? Kasi ang pagiging maramot at ang pagiging mapagbigay, pagiging generous, nasa puso po yan. Hindi po yan sa estado ng ating pitaka at bulsa. Katulad po ng taong ito, kung ang estado ng kanyang pitaka at bulsa, kanyang imbakan, kanyang bangko, talagang sobra-sobra na. Kumbaga, overflowing ang biyaya niya. Kasi sobrang dami. Pero ang kanyang naisip sa sarili niya, ito ang gagawin ko. At babasahin ko ulit ang sinabi niya, na napaka-selfish na sinabi. He thought within himself, saying, what shall I do? Question niya sarili niya. Because I have no room where to bestow my fruits. And he said, ito naman, sinabi niya sa sarili niya. Una, tinanong niya sarili niya. Pangalawa, inansaran niya rin ang sarili niya. He said, this will I do. I will pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and goods. Okay? At ito sabi niya sa 19,
And I will say to my soul, ito ang aking gagawin at ito sasabihin ko sa sarili ko. I will say to my soul, soul, thou hast laid much good, laid up for many years. Biro mo, much goods, laid up for many years. At anong gagawin mo? Take thine ease. Eat, drink, and be merry. Biro mo. Kanyang naisip, sarili niya lang. Tapos sabi niya, marami ka ng imbak. Hindi ka na maibubusan ng pagkain. Hindi po 4 days po, hindi po 4 weeks, hindi po 4 months. Ang sabi dito, for many years. Imagine mo, for many years. Kaya sabi niya, magpakasaya ka. Okay? Eat, drink, and be merry. Pero hindi niya alam na may heart attack. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, at talakayin natin bukas yan, thou fool, mangmang, tonight, you gonna die. Pambihira. Tandaan niyo po, ang may hawak ng buhay ay ang Panginoon. Hindi ho tayo. Hindi niyo pwedeng sasabihin, hahaba pa buhay ko. No way. Di pa ako mamamatay. No way. It is God who handles your own one life, my own one life. Ang pag-aari niyan at may hawak niyan, Diyos. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo every day when I greet you, mga minamahal kong kapitbahay na pasalamat tayo sa Diyos. Pagkagising natin sa umaga, nakita natin ang bukang liwayway. Talagang sa biyaya ng Diyos lang. At yun ay ipagpasalamat na natin. Remember, this man was wise in his own eyes. In the eyes of the world, he was wise because he was so successful. But tandaan nyo, in the sight of God, he is a fool. Bakit kaya? Mangmang siya. Bukas. Tutugay-gayan nyo ito. Bukas po, tapusin natin ito. Remember, the background is the selfish and the covetous spirit of a person. Pwede ka rin palang patayin ng pagiging makasarili mo at pagiging mapaghangad mo. Kaya alam nyo, mga minamahal kong kapitbahay, let us treat one another with balanced spirit. Sabi nga, loving thy neighbor as thyself. Kung ito po maintindihan lang ng bawat isa, talagang magiging honest tayo sa neighbor natin. For example, sa pangyayari na lang ngayon sa ating sitwasyon, ang ating mga government official, mula sa mayor hanggang kapitan, hanggang mga councilor, nagtatrabaho 24/7, lalong-lalo na itong pamimigay ng SAP, pamimigay ng 4Ps, pamimigay. Hindi po madaling trabaho yan. You need to be accurate in your record. You need to be accurate. Kaya ang daming tinatrabaho po dyan. Naawa ako sa ating mga kapitan, kasi pag sila po'y pinagkaluban ng pera niyan, mula sa local government at saka mula sa, alam niyo mga minamahal, i-count nila yan. They will be accountable. Bakit po? Kasi pag yan ay napapunta sa masamang kamay, sigurado po, 30,000 nga ang penalty. Kulong pa. Sabi nga ng isang kapitan na aking nabasa yung kanyang sama ng loob. Kami na nagtrabaho, kami na nag-accumulate ng funds, nagpalabas na kami ng aming sariling pera sa aming bulsa. Pagkatapos, kami pa rin ang criticize, sangkatutak na kritisismo.
Kaya sabi ko nga hindi kailangan natin ng ating mga government official na nagtatrabaho ang kritisismo, ang pagko-complain at pagmumurmur ng mga tao. Ang kailangan nila encouragement. Ang kailangan nila i-boast natin ang spirit. Tama. Suportahan natin sila. Sabi ko nga doon kay Kap, alam mo Kap, hindi lang ako taga-lugar mo So sabi ko, subukan ng mga taga dito, taga-bayan kasi ako. Taga-poblasyon ako. Nakakalungkot. Diskontento dito, diskontento doon, complain dito, kisyo daw hindi nakatanggap ng ganito. Ang masaklap, yung hindi mo kinausap yung kapitan mo, hindi mo kinausap ang namumuno, complain ka ng complain. Pagkatapos sasabihin mo sa media, sasabihin mo sa mga tao sa paligid. Sinisiraan mo tuloy ang government official mo. Napakalungkot Kailangan ng ating mga government official ang encouragement, ang pasasalamat. Kaya sinabihan ko yung mga doon sa lugar nila, hoy, kayong mga nakatanggap, suportahan niyo yung kapitan niyo. Sabi ng kapitan, unfair bakit hindi ako kinausap? Nag-report sa media, tinira ako ng media. Nakalungkot. Doon sa iyo, tama. Sabi ko, tama yung sabi ng kapitan Kami na ang nag-exert ng effort. Kami na ang nagtatrabaho dahil ito'y panawagan namin. Kami na ang nagbigay. Kami na ang nagdukot sa sarili naming bulsa. Kami pa ang sangkatutak na pagpupula. Bakit po? Ugali talaga ng tao. Ang mayor natin, ang vice mayor natin, marami pong nag-appreciate, pero ang dami ding basing. Ang dami ding mga taong pula ng pula. Kunting bagay lang, pula na lang. Hindi ba papangit? Yung nga sabi, we heal as one. How can we heal as one if those people are not cooperating and doing their job? Kaya sabi ko, alam mo Kap, marami ang nagko-complain na may mga government officials na corrupt. Tama lang yun, sabi ko. Mayroon naman talaga. Pero wag lalahatin. Dahil hindi naman lahat corrupt. Kunti lang yung corrupt. Eh sabi ko, alam mo Kap, tama yung sinasabi mo. Yung iba, tatawan-tawanan pa yung kapitan. Hindi ka dapat magkapitan kung ganyan ang espiritu mo na nadi-discourage ka kaagad. Abay, pambihira ka naman. Subukan mo nga ikaw nasa lagay niya. Kung hindi ka magkakandara pa rin. Kaya sabi ko, ang mga constituent, pag ang kapitan ninyo, nakita niyong tama ang ginagawa, hirap na hirap sa magawa, anong maitutulong natin? Pasalamatan. Magpasalamat. Sabi ko nga doon, hindi ako nag-expect na makatanggap ako. Kontento ako sa buhay. Hindi ako qualified sa lahat ng mga favors from the government dahil ako'y pastor. So I never applied. Tapos may dumaan dito, kinuha yung pangalan ko. Bakit? Kasi sinabi ng ating mayor, ang mga walang matatanggap, mga senior citizen, ang mga walang matatanggap, gusto ko ang mga taga-Concepcion makatanggap lahat. So, magpupalabas kami ng pera sa sariling kaban ng bayan at para mabigyan ang lahat. Salamat ako sa mga kapitbahay ko. Sa mga nakarinig ng pangalan ko, uy, tinawag yung pangalan ni Pastor. So, pinaabot dito sa amin, pumunta ako. Kadali lang, kabilis lang. Kaya pinapasalamatan ko ang lahat ng mga nagtatrabaho dito sa poblasyon, ang ating mahal na Kapitan, Benvenido Feliciano Ong. Thank you po, mahal na Kapitan.
Thank you po sa ating mga barangay councilors. Maraming salamat po sa inyong effort, sa lahat po na nag-effort. Maraming salamat po. At ako'y nalulungkot. Dahil sa ibang lugar, yung mga tao hindi makaintindi. Sabi mo nga, bakit hindi kinausap si Kapitan? Bakit hindi kinausap ang mga nagtatrabaho? Paabot mo yung complaint mo, pero ipaabot mo sa mahinahon na paraan. At least napaabot mo. Yung mayor natin, criticize, anong sabi niya? Yung mga walang natanggap, pwede kayong mag-complain dito, punta kayo sa munisipyo at sulat pangalan nyo at susuriin. Kung wala tayong natanggap, bibigyan. Ganun lang kasimple. Pero yung sisiraan mo na, mayroon nga nagsauli ng pera eh. Dahil kamag-anak ng isang asawa yata ng LGU din, nagsauli ng pera, nagpa-picture, makikita mo yung basing ng marami. Pag negatibo talaga isip, negatibo ang resulta eh. Nagsauli na ng pera, pagkatapos ang sabi mo na, in the first place dapat, hindi ka na nagpalista. In the first place dapat, alam mo na ang patakaran, kesyo ganito, kesyo ganun. Alam nyo, hanapan pa rin ng butas eh. Na matter of fact, na nagsauli na ng pera, dapat magpasalamat na tayo. Pero tirahin mo pa ng tirahin ang person ng tao, bakit ikaw perfecto? Kaya walang nagbabalansi ng utak kasi hindi nakapag-aral at hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. Puro sarili. Tapos sabihin niya, publicity yan, papugi, points yan. Yung mga, pakwan yan, pa ganito. Oh. Kahit anong gagawin mong mabuti, may mga tao talagang negatibo ang utak. Tawag yung pessimistic, ipis utak. Pagkatapos negatibo pa rin kahit na ginawa mo na ang marapat. Hindi na lang magtahimik at saka magpasalamat na itong taong ito. At least, na-realize niya. Sinauli niya yung tinanggap niyang pera. Oh, may mga ganyan mga minamahal kong napakalungkot tingnan ba? Ang kalaban natin, hindi kapwa-tao natin, kalaban natin, COVID-19 pagkatapos eh. Oh. Kawawa yung mga government officials natin. Para bagang walang saysay, ang maganda nilang ginagawa, natatabunan ng kunting mga pagkakamali. Ang napapansin, puro pagkakamali. Hindi napapansin ang maganda. So bilang mga kapamilya, kapitbahay ko dito sa Little Baguio, sana po itong sinasabi ng spiritual leader na ito, mapakinggan ninyo at makita ninyo, mabalansa ninyo ang lahat ng bagay. Kaya ako talaga mapagpasalamatin. Sabi ko nga, may matanggap man ako o wala, pasalamat pa rin ako sa exerted efforts, sa exerted sacrifices ng ating mga frontliners, ng ating mga tao sa pamahalaan na nag-i-implement, gumagawa, very risky. Kaya po, huwag tayong magiging makasarili. Huwag tayong magiging taong ang isip natin, kapakinabangan lang natin. Sabi ko pa nga doon sa ating text kay Kapitan eh. Sabi ko, alam mo Kap, may mga tao talaga na hindi makaintindi. Hindi mo lang nakita kung gaano nakatagal ang inyong pagsasakripisyo mula nag-umpisa ang COVID-19 na ito. Wala kayong pahinga. Dahil laging may meeting kayo at nakakatakot dahil pag may meeting at nandyan, kahit na may social distancing pa, may tendency na hawaan at mahawaan ka. Pero dahil trabaho mo eh. Yun ang hindi naintindihan ng maraming magdatong nguking balay.
Tapos pagdating na ng pag-amelioration, pagbigay ganyan, hindi pa marunong sumunod sa protocol. Yan po ay napakalungkot. Kaya sabi ko, alam mo Kap, kung mayroon man talagang mga corrupt na government officials, pero konti lang po yan, mas marami ang corrupt sa mga tumanggap. Kasi mas marami kami kumpara sa inyo. Kaya kung ratio ng corruption sa gobyerno, mas marami ang corrupt na mga tao nakatanggap ng tulong dahil purpose isinugal. Hindi ba corrupt yan? Sinabong, nakatanggap ng amelioration ganyan, binili ng drugs. Di ba corruption yan? Ginamit sa bisyo galing sa gobyerno na dapat pagkain sa pamilya. Kaya sabi ko, alam mo Kap, mas marami yung corrupt. Number 1 sa mga corrupt, itong mga taong hindi malang i-appreciate ang iyong ginagawa. Kaya magpasalamatin tayong mga tao. We ought to continually support our government people working. Hindi pa tayo nakatapos sa pandemic na to. Tuloy-tuloy pa to. At tandaan nyo, dahan-dahang nauubos ang kaba ng bayan. Kaya, dapat talaga tayo tumulong. Huwag na tayong pasaway. Tulungan natin i-appreciate ang mga pamilya ng ating mga government officials. At hayaan natin na ang Diyos, if we want to heal as one, then everybody should do their part. Party tayo ng isang healing, or our group or our town will get sick more because there are so plenty of people that are sick by mind and heart. Tulungan natin, kayong mga mabubuting mamamayan, tulungan natin ang ating mga government officials na ang kanilang trabaho mapagaan dahil sa pagtutulong natin. Let us be an encouragement to them. I-appreciate natin ang kanilang ginagawa at gagawin pa dahil hindi pa tapos eh. Ako nga, nakikita ko eh. Yung mga nagtatrabaho nating government officials, sila pong nagbigay at naghugot sa sarili ng bulsa, di ba? Para pamimigay sa mga tao. Pero sa totoo lang, ang tanong, ano ang favor? May nasulat ba sa sabi ng ating pamahalaan, ng ating presidente, na benepisyo para sa mga nagtatrabaho na government officials? Mayroon bang benepisyo na nakalaan para sa kanila? Kasi sa totoo lang, wala akong nakita eh. Lahat ng mga pamimigay ng gobyerno, hindi kasali ang mga government officials, lalong-lalo na nasa lokal. Hindi sila kasali. At kaya napakalungkot. Sabi ko nga doon sa kay Kapitan eh, Kap, nanggigiliita ako, nanggigigil ako eh. Nanggigigil ako dun sa mga taong di makaintindi. Kaya panalangin po natin. My heart goes to those frontliners that we have. My heart really goes to our government people, sa ating mga local government na nagtatrabaho para masustain tayo sa pandemic na to. By this time, join with me. Manalangin na po ako para sa pamilya natin. Let us pray.
Dakilang Diyos, muli aking dinudulog sa inyo dito sa lugar ng Little Baguio, ang mga pamilya, residente dito, Panginoon. Dalangin ko na muli ang pagkalingan nyo sa araw na ito. Give us a good spirit, give us a good behavior, give us a spirit of being grateful and thankful always, na binigyan nyo pa kami ng dagdag na buhay. Salamat po na wala kaming mga sakit. Di pa kami nahawaan. Salamat po, Panginoon, na secure ang aming mga families. Yanalangin ko ang top new family. Bago ito na pamilya na nais kong banggitin. Top new family, O Diyos. Thank you po. Hindi ko lagi ito nababanggit, but I praise you, Lord, na may nagbigay sa akin ng sulat. Top new family. Tiki family. Sa labas banda, sa entrance ng aming Little Baguio. Magkalas family. Henson family, Lord. Ang Ganancial family dito, Balinas family. Lord, continually, dinudulog namin ang mga pamilya namin sa inyo sa umagang ito. Gonzales family, Vergara family, Ibarra family, Panginoon, Amurao family, Gomez and Avena family. Patuloy naming dinudulog sa inyo. De Jesus family, Canlas family. All of these families, Lord, residing dito sa Little Baguio, Mercado, Castro, Masiklat, Santos, Sampang, Tuwa, Sikat, Canyo, Nereson family. Lord God, we are almost nasa 40 to 50 families dito sa Little Baguio. Ingatan yung mga pamilya namin ngayong umaga. Protektahan ninyo. Samang Pineda, Mac-An-May family, Season, Ching family. Panginoon, ang Abuco family, Bernardi, Di Guzman, Torla, Manyo at Mungkal, Galang, Baron, Estacio family, Neredon family, and all of the families, Lord, na nandito sa aming lugar. Totoo po na we are always susceptible for sickness because we are human being. But with your preservation, with your protection, and with your healing hand, kayang pagalingin ang may mga sakit. Kayang pagalingin ang nasa banig ng karamdaman. So we pray for healing for those that are sick. We pray for protection for those who are healthy. Bawat pamilya namin, Panginoon, mayroong mga physical needs today. The food in our table, I pray that you will provide. I pray, Lord, for our government officials, our frontliners, ang aming butihing kapitan, ang mga councilors, ang aming butihing mayor, ang aming butihing vice mayor, ang sangguniang bayan. Panginoon, we heal as one if we as their constituent will be very, very supportive. Give us that kind of appreciating spirit, thankful spirit, encouraging spirit. Gawin mo kaming channel of blessing din. Hindi lang po kami ang tumatanggap ng pagpapala, kundi in return, kami din ay gamitin mong pagpapala para sa aming mga nagtatrabahong frontliners. Salamat po sa mga nagbibigay, sa mga pulis, nagbibigay sa mga militaris, sa mga nagbabantay na napakainit
na panahon. At iba ay talagang tinitiis ang init ng araw para lang magawa ang kanilang trabaho. Most of all, Father God, dinadalangin ko ang mga doctors namin, katulad ni Dr. Victor Tikach, Dr. Erin Grace Balinas, lahat ng mga frontliners na mga doktor that are attending their sick na pasyente, Panginoon. Give them wisdom, give them also, sustain them with physical strength, give them protection and preservation, hindi sila mahawaan ng COVID-19. And Lord, give them that determination to save lives. Right now, dalangin ko ang mag-a-attend na mga doktor sa aking kapatid na nasa tube right now. Salamat po, Panginoon, sa progress na inyong pinagkaloob, na siya ay responding so well. Lord, kukunan siya ng water in the lungs, will undergo operation. I pray, Lord, for wisdom, your guiding hand. I-guide nyo ang mga doktor na mag-susak ng water in her lungs, na siya po ay sila po could be able to do it right, well, because their hand are guided by your hand. Panginoon, salamat po sa lahat ng taong nanalangin, so that my sister can do better. Salamat sa mga kamag-anak namin. Salamat sa mga nakakilala sa amin who really prayed and continue praying, Father. I pray that kayo ang magbigay ng great healing. We're expecting that within this week, maalis na ang incubator, Lord, sa kanyang ilong. That is our prayer. Kung maano mang mga virus na nandyan pa sa loob, Father God, I pray, kill it by your powerful hand. Touch the heart of my sister, na siya po will become strong. Ang kanyang immune system lalakas upang, Panginoon, mapaglabanan at mapatay yung mga virus sa loob. Touch the medicine, O God, at kiniklaim namin that will be more progress will become. Salamat, O Diyos, na kami ay mayroong salita niyo na aming mapanghawakan, na ang aming tiwala at pananampalataya pagdating sa ganitong sitwasyon ay sa inyo lamang. Our hope is in you. Our faith and trust is in your hand. Salamat po na you made a promise that you'll never fail us, you'll never forsake us. So Lord, we believe in you. We beg you to continually work and do more progress sa status at sitwasyon ng aking kapatid. Continually kayo, Panginoon, ang maluwalhati, because we always follow your will. Pagpalain niyo kami sa araw na ito. Another day you have given. And thank you, Lord, buhay pa rin ang kapatid ko. Now more progress will be coming. And expect namin na siya ay makatapos and will be out of danger. God, I pray for your healing hand, for your caring hand. Hindi madali being alone in the isolation room. But Lord, hindi nag-iisa ang aking kapatid dahil nandiyan ka nakasama niya. Patnubayan niyo kami
Basbasan nyo ang aming trabaho ngayong araw. Ilayo nyo kami sa mga disgrasya. Walang magkasakit, walang madala sa ospital. At Panginoon, kami makapamuhay ng payapa. Even in the midst of the storm, we can still sleep well. We can eat well. We have the peace of God in our hearts because we are confident in God and God alone. Salamat po. Bless all of us today. Give you back all the glory and the honor. For this all I pray in Jesus' name. Amen and amen.